Kabanata 1468 Ang krisis ng 9-star soul gathering peel. Boom! Sa isang iglap. Isang napakainit na haligi ng apoy ang sumabog mula sa Divine Fire Furnace. Parang bulkan na matagal nang pinipigil ang galit nito. Ang naglalagablab na apoy ay umakyat hanggang kisame ng bulwagan. Nagdilim ang paligid. Niyanig ang hangin. At maging ang espasyo ay tila nagsimulang mabaluktot dahil sa nakakatakot na init. Buzz! 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 Kasabay nito. Nagliwanag ang hindi mabilang na sinaunang simbolo sa paligid ng inner hall. Isa-isang nagising ang mga nakatagong porma sayon. Parang mga higanteng tanikala na mabilis na bumalot sa buong lugar. Maliwanag na ang bulwagang ito ay matagal nang inihanda upang harapin ang ganitong uri ng sakuna. Ngunit kahit ganoon, nagbago pa rin ang ekspresyon ng lahat. Dahil alam nila ang ibig sabihin nito. Nabigo sila. Sa unang pagkakataon. Nabigo ang pagpipino ng 9-star soul gathering peel. Muli. Mariing utos ni Lord Longyon. Walang sino man ang nang-ahas tumutol. Agad silang kumilos. Muling umalab ang kanilang espiritual na enerhiya. Muling umikot ang Divine Fire Furnace. Muling nagsimula ang laban. Boom! Ngunit bago pa man sila makahinga. Isa na namang pagsabog ang sumiklab. Mas malakas. Mas mabangis. Mas mapanganib. Damn it. Nanlaki ang mga mata ng mga elder. Nanginig ang kanilang mga puso. Dahil sa pagkakataong ito. Dalawang set na ng mahalagang sangkap ang Nozayang. At isa na lamang ang natitira. Isa. Huling pagkakataon. Huling pag-asa. Nang maramdaman iyon ni Zephyr, bumigat ang kanyang dibdib. Kung mabibigo pa sila. Matatapos ang lahat. At maaaring mawalan na ng pagkakataong maligtas si Lord Mengzuan. Muli. Paus na ang tinig ni Lord Longyon. Ngunit wala pa ring pag-aatubili sa kanyang mga mata. Lalaban siya hanggang sa huli. Sabay-sabay. Sigaw ng mga elder. Sa pagkakataong ito. Ganap na nagkaisa ang kanilang mga espiritual na enerhiya. Parang isang napakalawak na dagat ng kapangyarihan. Sabay-sabay nilang pinigil ang nagwawalang Divine Fire Furnace. Ugong. 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 Isa-isang inilabas ng lahat ang kanilang pinakamalalakas na soul secret skill. Nagliyab ang buong bulwagan. Nagngalit ang mga alon ng espiritual na enerhiya. At sa loob ng pagan. Patuloy na umuungal ang kapangyarihan ng 9-star soul gathering peel. Boom! Sa wakas. Matapos ang walang humpay na pakikipaglaban. Bahagyang kumalma ang Divine Fire Furnace. Napahinga ng maluwag ang lahat. Akala nila. Nalampasan na nila ang pinakamapanganib na yugto. Ngunit sa mismong sandaling iyon. Nagbago ang mukha ni Zephyr. Nagbago rin ang mukha ni Lord Longyon. Hindi maganda. Boom! Isang mas mabangis na puwersa ang sumabog mula sa kailaliman ng pagan. Parang isang sinaunang dragon na nagising mula sa pagkakatulog. Puff! Napaluwa ng dugo sina Elder Yon at ang iba pa. Parang tinamaan ng martilyo ang kanilang mga kaluluwa. Isa-isang napaatras ang kanilang mga katawan. Maging ang kanilang mga mukha ay namutla. Damn it! Galit na sigaw ni Lord Longyon. Sa isang iglap. Isang dambuhalang espiritual na bundok ang lumitaw sa ere. Direkta nitong pinigilan ang nagngangalit na kapangyarihan. Ngunit hindi iyon sapat. Ha! Kasabay nito. Kumilos din si Zephyr. Mabilis niyang binuo ang isang selyo. At isang dambuhalang 5-finger divine mountain ang bumagsak mula sa kalangitan. Sabay nilang pinigil ang nagwawalang puwersa. Ngunit, hindi pa rin ito sapat. Roar! Isang nakabibinging ugong ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng Divine Fire Furnace. Parang tunay na dragon ang nakakulong sa loob nito. Nanginig ang buong bulwagan. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lord Longyon ang matinding pagkapagod. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay mabilis na nauubos. Ang kanyang isip ay nagsisimulang manghina. At sa isang napakaliit na sandali, lumuwag ang kanyang kontrol. Isang iglap lamang. Ngunit sapat na iyon. Boom! Direktang kumawala ang Divine Fire Furnace. Shit! Umalangaw-ngaw ang galit na sigaw ni Lord Longyon. Kasabay nito, nawalan ng kulay ang mukha ng lahat. Dahil alam nilang mabuti kung ano ang ibig sabihin nito. Kapag tuluyang nawalan ng kontrol ang Divine Fire Furnace,
Hindi lamang mabibigo ang pagpipino ng elixir. Maaaring masira ang lahat ng natitirang sangkap. At tuluyang mawala ang huling pag-asa ni Lord Mengzuan. Ngunit sa gitna ng desperasyong iyon, nanatiling nakatutok ang mga mata ni Zephyr sa nagngangalit na pagan. Para bang may natuklasan siyang bagay na hindi nakikita ng iba. Ano ang lihim na nakita ni Zephyr sa loob ng Divine Fire Furnace? At sa oras na bumigay na maging si Lord Longyon, may paraan pa kaya upang iligtas ang 9-star Soul Gathering Peel? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1469 ang paglitaw ng Fire Emperor. Tapos na nga ba ang lahat? Nawasak na ba ang kanilang huling pag-asa? Sa sandaling iyon, halos mawalan na ng lakas ang lahat. Maging ang mga elder ay hindi na makapag-isip ng paraan. Maging si Lord Longyon ay napuno ng pangamba. At habang unti-unting nawawala ang kontrol sa Divine Fire Furnace, may isang figure ang biglang kumilos. Swoosh! Parang kidlat siyang sumugod sa unahan. Si Zephyr. Boom! Isang napakalawak na espiritual na enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay. Isa-isang nabuo ang hindi mabilang na sinaunang selyo. Buzz! 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 Sa bawat paggalaw ng kanyang mga daliri, patuloy na nagbabago ang enerhiya sa paligid. Parang may sinaunang kapangyarihang unti-unting nagigising. At sa harap ng lahat, isang naglalagablab na anino ang nagsimulang mabuo. Sa simula'y malabo lamang ito. Ngunit habang lumilipas ang bawat segundo, mas nagiging malinaw ang anyo nito. Isang higanteng nilalang. Isang emperador na tila namamayani sa apoy mismo. Nagliwanag ang buong bulwagan. Napuno ng nakakapasong init ang paligid. At maging ang mga kaluluwa ng mga naruroon ay tila nanginginig sa presensyang iyon. Imposible. Mahinang bulong ng isang elder. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Dahil malinaw nilang nakita. Ito ay isang Fire Emperor Phantom. Isang sinaunang pamamaraan na halos alamat na lamang sa mundo ng alchemy. Sugpuin. Malakas na sigaw ni Zephyr. Kasabay nito, direktang bumagsak ang Fire Emperor Phantom sa nagwawalang haligi ng apoy. Boom! Niyanig ng pagsabog ang buong bulwagan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi umatras si Zephyr. Hindi rin bumigay ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa halip, unti-unti niyang pinipigil ang nagngangalit na apoy. Parang isang emperador na pinasusuko ang isang mabangis na dragon. Nang makita ito ng lahat, napalitan ng pag-asa ang kanilang desperasyon. May pag-asa pa. Hindi pa tapos ang lahat. Agad na gustong tumulong ni na Elder yon at ng iba pa. Ngunit bago pa sila makakilos, huwag! Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Lord Longyon. Agad silang natigilan. Seryoso ang mukha ng matandang Grandmaster. Sa ngayon, si Zephyr lamang ang nakapagpapanatili ng balanse. Kapag may isa man sa inyo ang nakialam, maaaring tuluyang mawalan ng kontrol ang buong proseso. Biglang nanahimik ang lahat. At agad nilang naunawaan ang sitwasyon. Ang kasalukuyang kalagayan ay parang isang dambuhalang baha na pinipigil ng isang marupok na harang. Kapag sinubukan nilang baguhin ang harang, maaaring agad itong gumuho. At kapag nangyari iyon, wala nang makapipigil sa sakuna. Napalunok ang lahat. Mabuti na lamang at pinigilan sila ni Lord Longyon. Kung hindi, maaaring tuluyan ng nawasak ang 9-star Soul Gathering Peel. At baka pati ang buong bulwagan ay madamay. Sa gitna ng lahat ng pag-aalala, nanatiling kalmado si Zephyr. Hindi niya pinapansin ang mga taong nasa paligid. Hindi niya iniisip ang tagumpay o kabiguan. Isa lamang ang nasa kanyang isip. Sugpuin ang apoy. Kontrolin ang kaguluhan. At iligtas ang elixir. Patuloy niyang pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya. Patuloy niyang ginagamit ang sinaunang teknik na halos walang nakakakilala. Ang Hands of the Five Emperors. Isang lihim na pamamaraan ng pagpipino ng elixir na napakahirap matagpuan sa buong mundo. At sa loob ng teknik na iyon, ang pinakamakapangyarihang pamamaraan laban sa apoy. The Fire Emperor's Nine Sons Technique. Habang lumalawak ang kanyang kapangyarihan, mas lalong lumalaki ang Fire Emperor Phantom. Humahaba ang naglalagablab nitong anyo. Lumalakas ang nakakatakot nitong presensya. At unti-unti, nagsisimulang umatras ang nagngangalit na haligi ng apoy.
Ngunit kasabay nito, mas lalo ring namumutla ang mukha ni Zephyr. Mabilis na nauubos ang kanyang espiritual na enerhiya. Parang bawat segundo ay kumakain ng bahagi ng kanyang lakas. Napansin ito ni Lord Longyon. At sa unang pagkakataon, may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Dahil alam niya, kahit gaano kalakas ang isang henyo, may hangganan pa rin ang kanyang lakas. Ngunit ang tanong, aabot ba hanggang dulo ang lakas ni Zephyr? O mauubos siya bago tuluyang mapasuko ang nagngangalit na apoy? Ano ang mangyayari kapag umabot sa sukdulan ang Fire Emperor Phantom? At anong lihim na kapangyarihan ang nakatago sa sinaunang teknik na ginagamit ni Zephyr na hindi pa nakikita ng kahit isang Grandmaster sa Alchemist Alliance? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1470 ang pagsilang ng isang 9-star Grandmaster. Buzz. 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 Patuloy na umuugong ang Divine Fire Furnace. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, nakatayo si Zephyr. Ang kanyang dalawang kamay ay tila magkayakap sa hangin habang buong lakas niyang pinipigilan ang nagngangalit na haligi ng apoy. Ngunit, unti-unting nanginig ang kanyang katawan. Napansin agad ito ni Lord Longyon. At sa isang iglap, bumigat ang kanyang puso. Hindi maganda. Mahina niyang bulong. Naabot na niya ang kanyang limitasyon. Tahimik ang buong bulwagan. Ngunit ramdam ng lahat ang matinding panganib. Alam nilang hindi ordinaryong elixir ang kanilang pinipino. Ang 9-star Soul Gathering Pill ay isang alamat. Isang elixir na nangangailangan ng pinagsamang lakas ng maraming 9-star elixir Grandmasters. Ngunit ngayon, isang kabataang wala pang 20 taong gulang ang pilit na binabalikat ang bigat nito. At sa puntong ito, halos maubos na ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa isang tabi, mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Zuan Yu. Puno ng kaba ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakatingin kay Zephyr bilang karibal, kundi bilang isang taong hinahangaan niya. Gusto niyang tumulong. Gusto niyang gumawa ng kahit ano. Ngunit alam niyang wala siyang kakayahan upang makialam. Sa labanang ito, si Zephyr lamang ang may pag-asa. Nakarating na ba talaga ako sa hangganan ko? Mapait na napangiti si Zephyr sa kanyang isipan. Ramdam niya ang mabilis na pagkaubos ng kanyang lakas. Ang dati niyang malawak na dagat ng kaluluwa ay halos matuyo na. Parang anumang sandali, maaari siyang bumagsak. Ngunit sa mismong sandaling iyon, BOOOOOM. Biglang nanginig ang dalawang soul crystal sa loob ng kanyang espiritual na mundo. Parang dalawang sinaunang bituin na nagising. At kasunod nito, isang walang katapusang agos ng espiritual na enerhiya ang sumabog mula sa kanilang kaibuturan. Dumagundong sa loob ng kanyang katawan. Ang tuyong dagat ng kaluluwa ay muling napuno. Hindi lamang iyon. Mas lumawak ito. Mas lumino. Mas naging makapangyarihan. Parang sumailalim sa isang banal na pagbabago. At pagkatapos, BOOOOM. Isang napakalawak na aura ang sumabog mula sa kanyang katawan. Nanginig ang buong bulwagan. Nagbago ang mukha ng lahat. At sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanilang mga mata. Hindi maaari. Siyam na bituin. Isang elder ang halos mapasigaw. Maging si Lu Zemo ay natigilan. Parang nakakita ng himala. Hindi. Parang nakakita ng isang Diyos. Dahil ang aura na nagmumula kay Zephyr ay malinaw na nasa antas ng 9-star spirit energy. Nakapag-breakthrough siya. Hindi makapaniwalang bulong ni Lord Longyon. Kahit siya ay hindi inaasahan ang pangyayaring ito. Sa gitna ng pinakamapanganib na sandali, nagawa ni Zephyr na basagin ang kanyang limitasyon. At tumuntong sa panibagong antas. 9-star elixir Grandmaster. Sa sandaling iyon, ganap na nagbago ang lahat. Ang espiritual na enerhiya ni Zephyr ay parang rumaragas ang karagatan. Mas malawak. Mas malalim. Mas makapangyarihan. Sa tulong ng dalawang soul crystal, agad niyang pinatatag ang kanyang bagong antas. At pagkatapos, mabilis na gumalaw ang kanyang mga kamay. Isa-isang lumitaw ang hindi mabilang na mahiwagang selyo. Parang mga bituin na sumasayaw sa kanyang mga palad. Ngayon, hindi na siya simpleng nakikipaglaban upang mabuhay. Siya na ang kumokontrol sa buong sitwasyon. Boom! Boom! Boom!
Unti-unting napasuko ang nagngangalit na apoy. Unti-unting humina ang paglaban ng Divine Fire Furnace. At sa unang pagkakataon, nakakita ng pag-asa ang lahat. Pag-asang magtatagumpay sila. Pag-asang mabubuo ang 9-star Soul Gathering Peel. Pag-asang maliligtas si Lord Mengzuan. Ngunit kasabay ng kanilang pag-asa, may panibagong himalang naganap. Rumble. Mula sa malayong himpapawid. Isang napakalakas na kulog ang umalangaw-ngaw. Parang may tumugon mula sa kalangitan. Kasabay nito, isang kakaibang sinag ang sumabog mula sa loob ng Divine Fire Furnace. Nagliwanag ang buong bulwagan. Nanginag ang hangin. At maging ang kalawakan ay tila nagkaroon ng kakaibang pagbabago. Nanigas ang lahat sa kanilang kinatatayuan. Dahil alam nila, ang ganitong pangyayari ay hindi basta-bastang lumilitaw. Ito ay tanda ng isang bagay na pambihira. Isang tanda na maaaring may isang maalamat na elixir na malapit ng isilang. Ang kakaibang kulog bang ito ay hudyat ng tagumpay? O simula ng mas malaking pagsubok na haharapin ni Zephyr? At anong uri ng himala ang nakatago sa loob ng Divine Fire Furnace na maging ang langit ay tila tumutugon dito? Abangan ang susunod na kabanata.